Salamat, kapatid. Thank you po. Sa ating pong preaching message here sa 1 Corinthians 3. Sa Amerika po, meron sinasawa may mga words na ngayon na sikat, umawa yung salitang woke. Narinig niyo sa woke, W-O-K-E. Okay, yan ang mga pinapost nila, wokeism. Pero bago yan, ay ang sumikat yung salitang politically right. Ibig sabihin, sa Amerika, noong panahon ni Obama yun nasikat niya, yung hindi ka basta-basta pwedeng magsalita sa mga words o kailangan ay iniingatan mo. Halimbawa, yung third sex, mga sa atin, dati, yung bata ko, bading, di ba? Bading, bakla. Pero hindi pwede. Pwede. Para sa American, racism, yung iniingatan na nila. Halimbawa, yung bakla, hindi pwede tawagin negro. Okay, bawal yan. Pwede kang makulong. Ngayon yung woke, W-O-K-E. Dami ganyan, daming mga salita na iniingatan yung damdamin ng tao. Sa kabilang banda, merong puntos sila dyan, kasi minsan na puso. Pero ang problema niyan ay hindi na kilala ng tao kung ito totoo. Ang pinakamahirap alamin yung sino ka. Hindi mo alam kung sino ka. Okay? So, ayaw nilang basta-basta branding. Pero tingnan po natin, bigyan example. Isa sa Galatians 3, kung si Pablo paano magsalita. Again, sinasabi ko po sa inyo, ang pinakamahirap kilalanin yung sarili natin. Hindi natin nakikilala natin sarili. Pero tingnan natin kung paano i-address ni Pablo ang problema. Anong tawag ni Pablo sa mga taga-Galatia? Sa verse 1. Diba? Mangmang! Baka tawagin ako mangmang ngayon, baka tatakbo na ako Tawagin mo mangmang ngayon, baka magsorya na tayo ng nagdila. Pero sa Pablo niyo po, mga mangmang na taga-Galatia. So straightforward, yun ang problema ngayon. Sa panahon ng wakas na po yan Yung mga tao, lovers of themselves. Lagi kailangan na pinapamper, cherish. Ang problema lang, hindi mo na alam ng tao kung saan sa nakatayo. Kung ano dapat niyang ayusin o baguhin. Kung ano dapat niyang pagsisihan sa kanyang sarili. Kasi nga, inaalagaan yung laman. Diba kanina, laman ang nag-usapan natin. Sa Romans, nasa series tayo sa laman. So, iniingatan natin ang dapat hindi ingatan. Pinapamper natin ang hindi dapat ipamper. Pero hindi mo yan ang gusto kong pag-usapan natin. Si Pablo rin, sa 1 Corinthians 3, continuation po ito, isang topic naman, o isang reference ng makalaman. Kasi darating panahon sa ating series sa Romans, Romans 8, Espiritu po kasi yan tapos ang kabaliktaran ng Espiritu ay laman. Dati ang pag-arasanayin na tayo, ibang topic naman. So, i-expound na natin yung laman. Ano po yung laman? Okay, ang Corinto po, ito ay iglesia ng mga makalaman. Sobrang makalaman na iglesia to. Sa Corinto po, sila ay nasa Greece yan Corinth, hanggang ngayon, bakit niya? Corinth. Greece. Ngayon, ang mga tao dyan, ang mga Kristiyano dyan ay katabi ng kanilang pananambahan ay yung Venus. Si Venus na ito, Diyos ng mga Corinto, abang sumasama sila sa sexual orgies nila, na simbahan. Okay? Sobrang sama ng lugar nila. Meron nga isang Kristiyano dyan sa Romans, sa 1 Corinthians 5, inasawa niya ang asawa ng tatay niya. Yung kanyang sikat mother, inasawa niya. So, makalaman po ang iglesia nito.
Hindi pwedeng basihan yung maraming alam at ikaw ay spiritual na. Kasi ang kabaliktaran ng carnal ay spiritual. Ang aim ng Diyos, maging spiritual tayo. Hindi tayo magagamit ng Diyos pagkat carnal tayo. Maaaring ginagamit lang tayo ng ibang tao, ginagamit ka lang ng sarili mo naman, pero ang Diyos hindi ka ginagamit. So hindi gagamit ng Panginoon ang kanyang kalaban ng Diyos ang naman. Okay? Ako mga kapatid ay hindi nakapagsasalita sa inyo tulad ng nasa Espiritu. So nahihirapan si Pablo ang kausapin ng mga tao nito. Hindi pareha sa kanilang lengguwahe. Bakit po? Kundi tulad ng mga nasa laman. Tulad sa mga sanggol kay Kristo. Na kay Kristo Jesus naman sila. Mga believers, kay Kristo. Pero parang sanggol. Pero pag nagkatapos ng Kristiyano, kaya dito sabi, pinagdili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kani, ibig sabihin din ng wheat, hindi ng matatigas na pagkain. Sa mga kayo, wala pang kaya noon. Noon, wala pang kaya. So, pinakain kayo ng gatas muna. Okay? Wala. Kaya, na ngayon naman, ay wala kayong kaya. Hanggang ngayon, noon, nung bata kayo, mga bago kayo believers, pinapakain kayo ng mga gatas. Pero ngayon, sabi ng Pablo, ang tagal na, gatas pa rin ang pinapakain ko sa inyo. So, ang carnality ko, at ng pastor ko ay si Pablo. Si Pablo ng pastor nila. Si Pablo, pero mga carnal. Nanalangin mo lang po tayo. Panginoon Diyos, salamat po. Kami ay malapit sa inyo, we submit to the power of the Holy Spirit. Humble ourselves sa katotohanan. This I pray in His name. Amen. Again, inuulit ko po. Pag binuksan mo ang Bible, pagka-honest ka, tatawahan ka. Pag hindi ka honest, magkukunwari ka. Then mag-iyap to. Niiwasan mo yung mga katotohanan. Sinong niloloko mo? Yun ang mahirap eh. Balik, naloloko ka ng kapwa mo, pero mahirap yung niloloko mo sa sarili mo. Ang Bible po, straightforward yan. Kaya lagi namin sinasabi yan sa sulat pa eh. Kung nagbobulahan lang tayo dito, punta pa tayo dito, tama po ba? Kung tayo nagbobulahan lang dito, hindi umuwi na lang tayo, matulog lang tayo sa bahay. Tayo po ay sakat after the truth. Sa pagkakatotohanan, siya magpapalaya sa atin. Amen. Sa una, para ipapakita ng Panginoon sa kinukondema ka. Totoo naman yun. Pinapakita ang katotohanan. Pero binibigyan ng solusyon. Amen? Hindi ka pinakita, kung masama ka, wala ka ng pag-asa, hindi. Ito ka muna, may problema ka, pero ito yung solusyon. Yung po yung katotohanan ng Diyos. Both sides, papakita niya yung problema mo, pero papakita rin niya solusyon para sa iyo. Amen? So ito po, ipapakita natin dito na ang mga Kristiyano hanggang ngayon, noon pa nga sa panahon ni Pablo hanggang ngayon, majority carnal. Bakit? Kasi nga galing tayo sa laman eh. Amen? Galing tayo lahat kaya dahil. Nung maging Kristiyano tayo, hindi naman tayo kagad automatic spiritual. Kahit na meron tayong spirito. Kailangan lamang ito ay ating pagtrabahuan. Sabi nga natin naman na Bernard kanina, madali maging Kristiyano. Ito po. Agawin mo si Jesus Christ ngayon, magsisika ng sincerity sa puso mo, manampalataya ka sa Kanya, maliligtas ka eh. Pero ang pagiging lumakad sa bagay, ang pagiging isang Kristiyano, ay hindi madali. Actually, meron lang isang requirement ng Panginoon. Alam niyo po ang requirement ng Panginoon? Isa lang. Bigay mo ang lahat sa Kanya. Hindi mo bang mahirap yan? I-deny mo ang sarili mo. Pasanin mo ang krus mo. Hindi mo bang mahirap yan? Tanggi mo ang sarili mo, samantala ikaw, makasarili ka, paano latang yung sarili mo? Ang hirap niyan. Kaya nga, tatagawin na natin, kung na tayo magkulwari na tayo spiritual, hindi. Majority hindi po tayo spiritual. Ano po ba? Pero sabi ko nga, kung hindi tayo spiritual, pwede tayo maging spiritual. Ang bagong Kristiyano, hindi mo maasang spiritual ang bagong Kristiyano kasi galing yan sa carnality. Galing yan kay Adan. So, tumanggap siya kay Jesus Christ, hindi pa siya kay Yesu Cristo, pero ang kanyang lakad, carnal pa rin niya kasi gatas pa nga kinakain niya. Tama po ba? Pero pagka ang bata, 13 years old na, gatas pa rin iniinom. Hindi makakain ng solid, ng siomay. Anong mangyayari? O bawa 18 years old na yan, 7 years old na yan. Di ba
problema yan. Hindi mo mauutusan yan. Kasi nakahiga lagi, may gatas, may hawak na bote. Tama? Pagka naglalakad kayo, lagi mong hawak-hawak. Aking kung patalan niya ang patalan. Hindi mo pakinabangan yan. Hindi mo mauutusan yan na magigibig. Tama po ba? Hindi mo makausap yan ng tama. Ano pakiusap yan? Lakit na. Lakit na nun. Lago na. Di ba? Puro wala-wala lang. Bakit yun lang kasi naunawaan niya? Tama lang yan, baby ka, karnal ka muna. Pero kung tumatanda ka na, tagal mo ng Kristiyano, baby ka pa, hindi yung problema ng 1 Corinthians na to. Ang tagal na nila, nanatili silang baby. Sino ang pastor nila? Si Pablo. Walang problema kay pastor. Anong problema? Kasi si Pablo, yung mga ibang churches naman niya, maging spiritual, Pilipos. Spiritual ng Pilipos. Pero ang Korinto, bakit gano'n? So, nasa tao yan. Alam ko ba? I cannot make you spiritual. Hindi kita pwedeng gawing spiritual, nasa sa yan. Ang akin lang ay ipakain ko bilang ko, akong nanay, ako papakainin kita. Tama mo ba? Well, pinapakain ko sa iyo. Sa simula, ham. Alam mo yung ham? Pagka mahirap ang buhay, ham. Ano yung ham? Sabaw ng kanin, di ba? Ham yan eh. Ham, wala kayo. Ngayon, halimbawa, 12 years old na siya, pa rin. Okay? Nakahiga, Ano mangyayari yan? Hindi lang ang iyong kanyang mga muscle sa mga buto niya, tama po ba? So, may problema doon sa nagpapakain. Pero po, ilang taon na yung bati na po, pinapakain po, kala ko, hamburger yan. So, ang problema nasa nagpapakain. Pero kung nagpapakain naman ay tama si Pablo, pero ikaw lagi gusto mo ang kanilang problema. Nasa tao na yan. Tama po ba? So, tayo ay may responsibility sa ating growth. Tayo may responsibility ka sa paglago mo. Kung halimbawa, di ka nagtatawag mo tayo sa church, 7 taon. Meron naman lumalago eh. Tama po ba? Meron lumalago ako, may nakita lumalago eh. Pero kung hindi naman lahat lumalago, tama. Meron din hindi lumalago. Ngayon, kung may lumalago at may hindi lumalago, sino may problema? Hindi yung nagpapalago kasi meron lumalago eh. Ang problema ng hindi mo lumalago, nasa kanila yun. Kasi kung sana lahat hindi lumalago, problema nung nagpapakain, makakam ng langhap. Pero kung meron mga lumalago, ikaw hindi ka lumalago, problema mo yun. So doon ka, i-review ng Diyos. Sabi nga ni Pablo ito, dapat na tagapagpuro na kayo, pero ngayon, kayo ay unahan tayo ng Panginoon. Okay? Mga kapatid, hindi nakapagsasalita sa inyo tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sagot kay Kristo. Ano itong mga senyales makikita natin, no? Kinadili ko kayo ng dagas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo wala pang kaya noon. Okay lang sana noon, wala pa kayong kaya. Hindi ko pa pwede kayo ipapakainin ng meat. Pero sabi, wala. Na ngayong laman ay wala kayong kaya. Hanggang ngayon, wala kayong kaya. May problema na. Ano ba? Verse 3. Sapat kayo mga sa laman. Yun ang problema. Ayaw nilang iwanan yung laman. Nag-i-engage na sa laman. Ano yung mga laman? I-discuss natin kanina. Bitaan ang laman. Kalibugan, sexual immorality. Tapos kung may mga spiritual din, mga idolatry, and so on and so forth. Okay? Sapagat kung sasabi ko, sapagat kayo sa mga laman pa. Sapagat samantalang sa inyo may mga paninibugo. Ito yung inulit natin kanina. Di ba yung paninibugo? Ano yung paninibugo? Inggit. Ngayon, natural lang naman yan na inggit tayo. Pero, hindi dapat naghahari yung inggit sa atin. Pagka pumapasyal o bumibisita ang inggit sa atin, itanggihan natin, Panginoon, aminin mo muna. Panginoon, ito po, pumapasyal sa inggit. Naiinggit po ako, inaamin ko sa inyo. Panginoon, tanggalan niyo po ito. Pinagsisisiyan. I reject this in the name of Jesus Christ. Tanggihan mo, huwag mo siyang tagdilihin, huwag mo siyang ingatan, huwag mo siyang palakin, huwag mo siyang pakainin ang inggit mo. Amen? Maninibugo at mga pagkatalo. Ano ba pinagtatalunan nyo? Hindi ba kayo mga salaman? So yun po yung salaman. Amen? Malinaw. Malinaw. Nakita natin sa Galatians 5
at kayo nagsisilakan ayon sa kaugalian ng mga tao. Ibig sabihin, normal kasi sa taong laman eh. Bakit? Kaya dan lahat yan eh. Lahat ng kaya dan, sa labas, makikita mo, baka naman lahat yan, wala kang makikita spiritual dyan. Eh alam yan eh, wala pa naman siya ng banal na spirito, wala pa siya kay Jesus Christ. Ngayon na kay Jesus Christ na tayo ng expectation ng Panginoon, iwanan na natin yung mga makataong yan, kaya dapat maging spiritual. Amen po ba? Sabagat po sinasabi ng isa, paano? Ako kay Pablo, at ng iba ako kay Apollos, hindi ba nga kayo mga tao? Ibig sabihin, hindi ba natural yan? Ay, nasa lumabas ka eh. Nakalino ka, sino boto mo? Eh kami, dito kami, doon kami, di ba? Eh yan, dinadala pa sa church, sabi nila, kami kay Pablo. Yan ang pangalan ni Pablo. Kami kay Apollos. Di ba sabi nila, makalaman yan? Hindi kami, sabi ni Pablo, hindi ako. Hindi siya. Kami tagapagtanim lang, mababasa po natin yan. Sapagkat po sasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba ako'y kay Apollos. Hindi ba kayo mga tao, gusto makakalwit, natural, makalaman? Amen? Verse 4, isa ay ano nga si Apollos? Si Apollos po nito ay isa sa mga lingkod ng Panginoon to. Magaling magsalita. At ano si Pablo? Ito yung author. Mga ministro, nasa pamamagitan ng nila ay nagsampalataya kayo, ginamit lang ng Panginoon ito. Pero hindi ba sila nagliligtas eh? Ako ba? At sa bawat isang ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. So sila ay binigyan lang ng kaloob ng Panginoon. Si Apollos, magaling ang magsalita. Orator yan. Si Pablo naman, hindi siya magaling magsalita, pero kasi magturo. Siya ang komandasyon ng doktrina ng iglesia. Pero hindi, binigay lang ng Diyos sa kanila. Yung mga gifts ni Apollos na marunong magsalita, yung gifts ni Pablo na marunong magturo, hindi galing sa kanila yan. Amen po ba? Kung yan ay galing sa kanila, natural nila yan, hindi gagamitin ng Panginoon yan. Lahat ng natural, galing sa laman, galing kay Edan, hindi gagamitin ng Panginoon. Ang ginagamit lang ng Panginoon ay yung galing din sa Kanya. Amen po ba? Hindi gagamitin ng Panginoon hindi sa Kanya. Gagamitin ng Panginoon yung gamit lang niya. Yung ibinigay niya, yun ang gagamitin niya. Binigyan sila ng mga gifts. Ngayon, pagka ginagamit ka ng Panginoon, hindi ikaw. Sabi ko sa inyo, mamaya, itatabi na ako ng Panginoon. So be it, kung itatabi na ako ng Panginoon. Ginamit na ako ng Panginoon. Ngayon, kung makalaman ka na, akala mo, ginagamit ka ng Panginoon, pero hindi ka naman talaga ginagamit ng Panginoon. Kaya lang siya sa sarili ko, ako yung spiritual o makalaman. Ano ba ang purpose ko? Ano yung pinanggagalingan ko? Kung pinanggagalingan ko, yung laman lang, akala ko ginagamit ako ng Panginoon, pero hindi pala ako ginagamit ng Panginoon. Sabat yung sa laman lang. Amen? Ako ang nagtanim. Si Pablo kasi nag-evangelize eh. Si Apollos ang nagdilig, siyang nag-discipleship. Di mo ba ganyan talaga? Hindi naman lahat evangelist. Hindi naman lahat pastor. Hindi naman lahat teacher. Minsan sa isang leader, isa lang. Pero alam niyo ba, kahit na tayo lahat, pwede tayo magturo, pwede tayo mag-share ng gospel. Amen? Pwede tayo gamitin ng Panginoon, spiritual tayo, pero magkakaroon tayo, never tayo gamitin ng Panginoon. Hindi tayo kaya pwede gamitin ng Diyos. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. At ang Diyos ang nagpapapunga. Ginagamit lang yan. Yung, di ba, nagdidilig. Ano magagawa ng nagdidilig sa laman kung hindi naman tumutubo? Ang dinidilig niya ay plastic. Didiligan niya ay plastic. Ang tinalam niya ay plastic. Tutubo ba yun? Kahit na totoong puno naman yan, totoong halaman naman yan, hindi doon siya nagdidilig eh. Hindi doon siya nagtatanim. Sa Diyos, tama ko ba? Sa Diyos po lahat yan. O ang nagtanim, siya po lang sa nagdilig, buwan tayo Diyos ang siyang nagpalago. Ito po may kinalaman sa iglesia. Ang pagtutulong ng gospel ay kay Pablo siya nagpundasyon. Gospel, Jesus Christ, gospel of grace, Pablo. Tapos may nag-evangel, may nag-disciple, may nagtuturo. Amen? Christian living. Verse 7. Ano pa wala na naman ang nagtatanim? Yang nagdidilig. Wala yan. It's nothing. Hindi sila. Ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Naalala po sa iglesia natin, walang icon. At meron tayong kanya-kanyang mga roles na ginagamit. Amen?
anong ating purpose. Amen po ba? Pare-parehas lang yan sa harapan ng Diyos. Ngunit ang kung bawat isa ay tatanggap ang kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Bawat isa, lahat na tayo mayroong pagpapagal. Hindi nakakaligtas yan, no? Naligtas tayo sa biyaya lamang. Libre. Pero yung ating paglilingkod, meron po yung ganti eh. Yung naglilingkod tayo. Pero kung kaya, ang paglilingkod mo galing sa laman. Para ikaw ay sumikat, at ikaw ay magkamal ka ng mga gusto mong kamal, lamang po yan. Pero pagka naglilingkod ka dahil binray ka muna ng Panginoon, dinil ka ng Panginoon, nagsisi ka, nagpapagamit ka sa Panginoon para sa kapurihan ng Diyos, para sa Diyos, yan po ay gagamitin ka ng Panginoon. Espiritual ang tawag yan. Ngayon siya ang gagamitin sa atin. Minsan din ba ang gagamitin na tayo ng Panginoon eh? Ako susunod aking gagamitin na tayo. Sapagkat tayo yung mga kamagagawa ng Diyos, imagine po yan, ginawa niya tayo co-worker, co-laborer. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos, hindi po ito gusali ito, kayo. Tayo ang templo eh, tayo ang gusali. Amen? Kaya po, kung tayo nananangin, sabi ko nga sa mga kababayan natin dito na wala ng asawa, kaya may mga edad na, ang ating role, mas important rin yung nag-pray. Dadasal. Yan po ay very important sa gawain sa Iglesia ng Panginoon. Siya, verse 10, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, sabi ni Pablo, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinakasasaligan. Pinundasyon ko na, sabi na ang pundasyon. At wala na pwede magpundasyon pa. Isa lang ang pundasyon. Iba ang nagtatayo sa ibabaw. At kung may pundasyon dito, iba naman yung nagtatayo ng mga alog-alog ngayon. Pero may pundasyon na. Ano ba yung pundasyon natin? Si Jesus Cristo. Amen po ba? Ang nagtatayo sa ibabaw po rin, ingatan ang bawat tao kung paano ang pagtatayo sa ibabaw na dito. Si Jesus Christ ang ating foundation, ingatan natin paano tayo naglilingkod. Una-una, pinapagawa ba ng Diyos ang ginagawa mo? Pinapagawa ba ng Holy Spirit ang ginagawa mo? Kung meron ba ng ibang agenda? Okay? Pangalawa, equip ka ba? Spiritual ka ba para gawin mo yung ginagawa mo? Hindi ka gagawin ng Panginoon maging spiritual. Kailangan maging spiritual ka. Ano po ba? Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na. Siya, verse 11. Na Iglesia sa Kristo. Ano po ba? Kapatid, huwag niyong kalimutan ng Panginoon Jesus. Laging Panginoon Jesus. Sa akin na kanina, napakaganda po yung ating nawin ko. Ano yung natin kanina yung Tagalog? Bulan. Bulan ako. Ganda lang. Pero ang problema lang, hindi binanggit ang pangalan ng Jesus. Wala kasi hindi ba banggit ang kailang ganda? Parang love song lang. Ang Diyos po kasi salitang Diyos, generic yan eh. Kasi ang mga Muslim tawag nila kay Allah Diyos eh. Daming Diyos eh, si Buddha Diyos din eh. Pero ang specific Jesus Christ, kailangan lagi ang Jesus Christ. Or else ay nagiging parang love song lang. Alam naman natin kung gano'n yung motive ng singer, ba't hindi naman nilagay yung salitang Jesus? Jesus Christ. Amen? Kung ang nalalagay na ay ito yung Jesus Cristo. So, lagi natin si Jesus Christ ang ating pinagdilikuran. Hindi po tao. Hindi tayo. Tayo mga kasangkapan ng Diyos. Pagkakasangkapan ay pinagdilikuran na yan. Anong magagawa ng kasangkapan? Unang-una, hindi sa atin ang iglesia. Hindi tayo may-ari ng iglesia. Ang iglesia sa Diyos, hindi po iglesia ang building. Ang iglesia tayo. Hindi ako ang may-ari sa inyo. Ang may nag-aari sa inyo ay si Jesus Christ. Binili niya kayo sa kanyang pinakamamahal na dugo. Amin po ba? Napapahutusan lang ako na pakainin mo kayo ng spiritual na bagay. At yan ay initingnan ko rin kung ako ba'y talagang lutusan pa ng Panginoon magpakain sa inyo o iba na dapat ang papagawa nito. Kasi kung inibig ko lang sa sarili ko, hindi na rin yan kalooban ng Diyos. Amen? Lalaman kung sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligan nito ng ginto, pila, mahalagang bato, kahoy, tuyong, dayami. Ito po, no? Verse, siya,
pinadaan mo sa apoy yan, sino lang ang matitira dyan? Yung unang tatlo, no? Yung parang uling dalawa, wala yan. Ang ibig ko sabihin dito, ano ang paglilingkod natin? Pagkasalaman ang paglilingkod mo, doon pa sa dalawang dulo. Kahoy at yung dayami. Masusunog ang paglilingkod natin. Ano ba ang paglilingkod ko? Sino ang pinaglilingkod ko? Anong motibo ng paglilingkod ko? Bakit ko ginagawa ang ginagawa ko? At karapat dapat ba ako dito sa ginagawa ko? Tinawag ba ako dito sa ginagawa ko? Pagka hindi nasagot yan, ito yung kahoy ka, dayami ka. Mamaya pagka sinubok ka na ng apoy, wala ka. Pero pagka ito ay galing sa Diyos, ginto, pila, mahalagang bato, sunugin mo man yan, anditiyan pa rin yan. Ano po ba? Anditiyan pa rin yan. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Verse 13. Sapagkat ang araw ay magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy ihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano iyon. Ano po ba? So, idil natin sa Panginoon. Panginoon, gusto mo mag-review sa iyo ng totoo, sincerity. Pero qualified po ba ako? Kung hindi pa ako qualified, Panginoon Diyos, magantay ako. At ano po yung mga qualification? Lakarin ko. Gawin ko. Ito parang nag-apply. Ito, isa po itong mga requirements. Tama ba? Gusto mo mag-apply eh. Kailangan, makomplete mo yung mga requirements. Para sa gano'n, ikaw ay qualified. Inuulit ko sa kaligtasan, libre lahat yan. Pero sa paglilingkod, masaya na naman yun. Kung ating paglilingkod ay kahoy-kahoy lang yan, diyan-diyan lang yan, masusunod yan. Kaya lagi tayong magtanong sa Panginoon. Panginoon, ano po ba paglilingkod ko? Galing po ba sa inyo? Kayo po ba tumawag sa akin? Ito ba'y pinapagawa niyo, gusto niyo pagagawin ko o gusto ko lang? O pinagawa lang sa akin? Ano po ang motibo ko? Anong gusto niyo? Kaya kayo lagi sasabi, hindi yung gusto ko, hindi yung gusto ng Panginoon. Tama mo ba? Kaya nasa ating paglilingkod dito, hindi yung gusto lang natin, ano yung feel lang natin. Hindi ano ba yung pinapagawa at anong gustong gawin ng Diyos sa atin. Gusto lang pag magantay tayo, manalangin lang tayo, manalangin tayo. Huwag tayong ikilos kasi gusto lang pag magantay ka lang, manalangin ka lang eh. Ba't kilos ka ng kilos? Sabi ng Panginoon, magantay ka lang. Pero kasi sabi ko na, sige, mangaral ka, hindi ka mananangaral. Sabi ng Panginoon, mag-share ng kaso, hindi ka naman nagsishare. Diba ba? Kung gawin natin, kung ano yung pinapagawa. Kailangan lang, spiritual ka. Pagkakanal ka, hindi mo man narinig yung bulong ng Diyos sa iyo. Basta ka ng Bible, hindi ka na nagbabasa ng Bible. Pero pagka spiritual ka, gusto mo binabasa ng Bible, at bukas ang mensahe ng Banal na Espiritu sa iyo, alam mo kung ano, pinapagawa ng Diyos sa iyo. Ano po ba? Kung ang gawa ng sino man ay manatili, na sa kanya itinayo si Babo niya o siya'y tatanggap ng gantimpala. Eh kung hindi na natili. Verse 15, ha? Kung hindi na natili, siya. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, kahoy, dayami, ay malulugi siya. Gusto niyo ba ay nalulugi? Pero kung malulugi. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Ligtas siya. Ligtas naman siya. Pupunta siya sa langit pero lugi. So sa langit kung wala, maraming lugi pa rin tao. Lahat ng lumalakad sa carnality ay lugi. Kaya nga sabi nga kanina, lumalakad sa laman ay mamamatay. Pero lumalakad sa espiritu ay may buhay at kapayapaan. Lugi tayo sa laman. Wala naman tayong pananagutan sa laman. Bakit gusto natin ng laman? Kaya ang dalangin ko, bawat isa sa atin ngayon, ay magkaroon tayo ng revelasyon ng laman ng sarili natin para makilala natin kung sino yung ating kinakandili. Parang inaalagaan mo yung multo, yung aswang. Sisira sa iyo. Kaya kailangan malaman mo yan. Ang ano yan, knowledge, galing sa Panginoon. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya, sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may ulan sa pamamagitan ng apoy. Ang apoy po kasi, kahit na ngayon susunod, ano yung mga apoy? Yung mga pagsubok sa buhay. Mga pagsubok yan. Pinapadaan tayo ng Panginoon sa apoy. Pag nilingkod mo ba ay
Ano yung nananatili? Ginto, bilang, at precious stones. Ito'y galing sa Diyos yan. Ito yung spiritual. Ano yung hindi nananatili na susunog? Ito yung carnality. Makasarili yung makalaman. Okay? Siyempre, gusto ko natin yung manatili. Na kanyang itinayo sa ibabaw niya o siya'y tatanggap ng gantian. Tayo nagtatayo sa pagkasyon ni Jesus Christ. Di mo ba napakasarap na privilege niya? Naglilingkod tayo sa hari ng mga hari. Pero may requirements yan. Kailangan spiritual. Hindi pwede gusto mo lang maglingkod kayo nakakaya. Kailangan maging spiritual. Hindi po, step by step. Kaya tanong ko sa inyo, gusto nyo bang magsuko ng buhay sa Panginoon? Yun ang unang tanong eh. Pagka nagsuko ng buhay, siyempre marami kang susuko. Marami kang aalisin. Pero kung hindi mo kaya, ay mananatili ka sa laman. Kung ayaw mo. Pero pagka gusto mo magsuko sa Panginoon, marami siyang aalisin siya. Willing ka mo. Willing ka mo lumaban. Doon sa bagay na gusto ng Panginoon, hindi mo gusto. Pero alam nyo, pagka nakilala mo kung ano Jesus, pagbuti siya ng Panginoon. Sa Israel, kung gumawa sa pobre ko, sa Israel, pag pwede kang bumili ng alipin dyan. Noon, alipin. Pupunta ka sa palengke, bibili ka ng alipin. Di ba si Jose, ganyan, Jose. Bibili ka alipin. Bibili ka ng katulong na alipin. Tapos pag binili na alipin yan, dapat mo sa mga binili mo yan sa yan. Okay? Ngayon, bibigyan mo yan ng sing-singan tao para meron siyang ganito na para sa iyo. Ngayon, halimbawa, meron siyang may expired date yan. Kahit na binili mo yan, dati panahon, papalayaan mo yan. Pagka mabuti kang amo, meron siyang choice. Papalayaan kita at bibili ka ng iba. O gusto mo manatili sa akin. Pagka masama ang amo, matagal na inaantay yung kalayaan yan. Itong taon niya tayo, itong ilang taon, maalis niya kagad. Okay. Pero pagka mabuti ka, mananatili siya. Tapos tatatay niya ng sarili parang dito. Ibig sabihin, hindi na siya available. Kahit na siya ay free. Pwede na siyang mag-amo ng iba, pero mananatili siya sa iyo. Kasi mabuti ka nga. Mabuti ka nga. Bibigyan talaga kayo sa alaman. Binigay niya kaya sarili niya para sa napakabuti. Wala tayong pananagulan sa laman. Meron tayong pananagulan dito sa ating mabuti na. Kapag pinagulmura natin sa ating buhay, hindi po kayo magsisisi. Pero pagka nabuhay ka sa laman, mabubuhay ka sa pagsisisi. Ligtas ka na, pero tama ka lang, naligtas. Sinayang mo ang precious time. Sinayang mo ang gifts mo. Sinayang mo ang oras. Dahil di mo din ang likuran ang mabuti. Panginoon Diyos, maraming salamat sa aming Panginoon Jesus. Sa katotohanan na binibigay sa amin, masakit ng Panginoon na maraming ang katotohanan, but the truth shall prevail. Reject namin ito, tanggihan namin ito, mananatili itong katotohanan. Therefore, I submit. I choose to submit. I choose to obey and submit. Magpakumbaba sa inyo, Panginoon Jesus. Mananatili ito. Saan pa kami pupunta? Sabi nga ni Pablo, ni Pedro, kaya saan pa kami pupunta? Kayo ang Kristo ang may dala ng buhay na walang hanggan. Kayo ang the best. Panginoon,